Si Kristo ay itinampo, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano niya mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, sabay-sabay natin siyang bigyan ng palakpak ng papurit pasasalamat bilang kanyang mga alagad. Mas malakas sa palakpak para sa kanya. Ngayon po ay, anong petsa? October 11. Ako po ay may request sa inyo.
Kaya ginusto ko rin po magmisa rin ho ngayon kahit pwedeng hindi muna. Samahan niyo po ako at ang aking 6 pang mga kabatchmates na kami po ay nagdiriwang ngayon at nagpapasalamat ng aming 16 na anibersaryo bilang pari. So ipagdasal niyo po kami, no? Please pray for us. 7 kaming naordinahan ni Cardinal Rosales 2008, no? October 11. Kaya nagtataka kami kasi yung iba, pag magpapaordina bilang pare, pinipili nila yung mga petsa na may santo, Saint Francis, Holy Angels, Saint Therese. Sabi sa amin, ang ordination daw October 11. Sabi namin, sino ang santo noon? Parang wala namang santo. Kaya pala October 11, yun lang daw available si Cardinal. O sige na. Hindi naman kami tatanggi, okay na yon. Hanggang sa tinignan namin, ano kaya ang meron ang October 11? Kapistahan ng mahal na birhen ang tinatawag nating Our Lady of La Leche, the Milking Mother. October 11. At paglipas ng panahon, nagkaroon ng isang bagong santo ang simbahan. October 11 ang piyesta. Siya ay walang iba kundi si Saint Pope John the 23rd. Sino itong santo na itong Santo Papa? John the 23rd. Siya ay nakilala, natanyag, dahil siya ang nagsimula, nagbukas ng tinatawag na Vatican Council II. Nagkaroon ng maraming pagbabago sa simbahan noong panahon niya. Pero alam niyo si Pope John the 23rd, 4.5. 4.5 taon lang siya naging Santo Papa. Pero kahit maikli lang, tinawag siyang the Good Pope. The Good Pope. Hindi po madali ang magsimula ng pagbabago. Dahil kung hindi lang madali, marami ang tumanggi, marami ang humindi sa mga pinasimulan niyang pagbabago. Pero sa kabila ng mga ito, nanatili siyang mapagkumbaba, nanatili siyang mabuti, nanatili siyang aktibo. Kaya 4.5 years, tinawag siyang the Good Pope. Mga kapatid, ang kadakilaan, ang kagalingan, hindi patagalan. Ito ay nasa kabutihan. He is the good Pope. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, always be good. Bakit parang ayaw nyo pong sabihan sila ng nakangiti man lang? Ulitin natin ang mas malakas sa katabi na nakangiti. Sabihin nyo, always be good. Diba? Parang ang bait-bait niyong tignan. Pero mga kapatid, hindi ho madali ang magpakabait. Hindi madali ang magpakabuti. Amen? Lalo na kung hindi mo sinisimulan. Lalo na kung hindi mo sinusubukan. Try. Try mong maging mabait. Try mong hindi magsinungaling. Try mong hindi muna manakit. Try mong hindi muna manira. Try mong hindi muna magyabang. At least, tinry mo. Hindi madali yan, mga kapatid. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, ipinapaalala, hindi sapat na tayo ay nananalig lang sa Kanya. Hindi sapat na kilala lang natin siya. Dapat sinusundan, tinutularan natin siya. At paano mangyayari yan? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo may kapangyarihan. Ano ang ginamit na kapangyarihan ni Pope John the 23rd? Hindi lang katalinuhan niya, hindi lang talento niya, hindi lang kayamanan. Ang ginamit niya, kabutihan. Your goodness is your power. At sa ating ebanghelyo, yun ang ginamit ni Kristo. Alam nyo, kapag may pagbabago, laging may tensyon. Kasabay ng pagbabagong sinisimulan natin, binibigay natin, itinuturo natin, ay ang mga taong kuminsan hindi maniniwala sa atin. Ano ang sabi nila kay Kristo? Kinuwestiyon, saan galing yung kapangyarihan mo? Saan galing yung tinuturo mo? Anong bintang nila? Galing yan kay Beelzebul, sa prinsipe ng mga demonyo. Hindi naging madali.
Pero ano ang ginamit ni Kristo sa kanyang buhay dito sa lupa? Ang kapangyarihan ng kanyang kabutihan. Yun ang kanyang ginamit. Sa kabila ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, sa kabila ng hindi magandang ginagawa sa kanya, nanatili siya sa kanyang kapangyarihan at yan ay ang kanyang kabutihan. Alam mo ninyo noong nakaraang araw, meron akong kaibigan, mga kaibigan, inilabas kami kasi pareho kami magba-birthday ng October. Pero mas malapit yung birthday niya nung lumabas kami. Siya ang magba-birthday, doon kami kumain sa may tumakanta, no, pwedeng mag-request. No. Alam niyo, ginawa ng isang kaibigan namin, nagsulat sa tissue para magpabati, no, babatiin. Yung aking kaibigang may birthday, engineer. Ano yung maikli ng engineer? E-N-G-R. Tama ba? E-N-G-R, no? Ano ang maikli ng father? F-R. So sinulat ngayon ng aming kaibigan, Happy birthday, Engineer Arlene. Father Hans. So E-N-G-R Arlene, F-R Hans. Eto na, binati na. O batiin natin, may nagbe-birthday dito. Happy birthday, Engineer Arlene from Hans. Di kasi yung from, di ba sa atin, FR din. So from Hans, naku po, namula yung aking kaibigan nagpabate, galit na galit sa hayaan mo na. At least mo, tawa tayo ng tawa. Pero itinama rin naman niya. Meron pa nga po minsan, di ba pag Monsignor, anong maikli? M-S-G-R. Binasa, messenger. Ano ang pakiramdam mo kapag hindi ka nakikilala at kinikilala sa iyong titulo, sa iyong talento, sa iyong pinag-aralan, sa iyong posisyon? Lagi nating tatandaan, sa huli, mas makikilala at kikilalanin tayo ng Panginoon sa ating kabutihan. Ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo. Kabutihan ni Kristo ang ginamit niya nung pinakain niya ang nagugutom, nung pinagaling niya ang may sakit, nung pinalaya niya ang bilanggo, nung binuhay niya ang patay. Kaya araw-araw, lahat tayo may kapangyarihan. Dahil nung bininyagan tayo, tinanggap natin ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng kabutihan. Kaya walang excuse na may taong hindi kayang maging mabuti, na may taong walang magagawang mabuti. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, taglayin natin araw-araw ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang kapangyarihan na taglay natin nang tayo'y isilang hanggang sa dulo ng ating buhay. Araw-araw, mahirap man, subukan natin. Try to be good.